Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading kayo ng balang magpalit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Cups. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na andun yung pagsisisi mo sa mga nangyari sa nakaraan o meron ka ditong tinanggihan na offer na binibigay sa'yo pero nanghinayang ka kasi hindi mo inaccept at nagsisisi ka dun. Some of you, mahinintay kang offer na dumating sa buhay mo o mahinintay kang matanggap dito. Ang mensahe ng card mo, hindi ka basta-basta kikilos hanggat hindi ka sigurado dun sa gagawin mo. Pinag-iisipan mong maigi bago ka gumalaw o gumawa ng hakbang. Ngayon, malinaw na sa'yo yung mga nangyayari or nangyari sa buhay mo. Ngayon mo nauunawaan kung bakit dumating o ngayon na nagkakaroon ng linaw yung mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan. Tuto ka ng pahalagahan yung sarili mo at alagaan. Hindi ka pa rin basta-basta mawawala ng pag-asa, gagawa ka pa rin ng paraan para makuha yung mga pangarap mo. Inaalam o inaaral mo kung ano yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo o dun sa sitwasyon. Kailangan mong habaan yung pasensya mo, huwag magpatalos-talos sa mga desisyon o gagawin mo para hindi mo pagsisihan sa uli yung mga gagawin mong desisyon. Andun yung pagsusumikap mo o gagawin mo lahat ng kaya mo sa trabaho mo para kumita ng pera o mapaganda yung financial mo na situation. Some of you, andun yung hard work mo and at the end, magpipaid off yan. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, unti-unti ka nang mag-heal or may gusto kang puntahan o gawin. Kung ano yung tungkulin mo, ginagawa mo. Some of you, andun yung responsibilidad mo na binibigay mo lahat para mapunuan yon o gawin ko ano yung tungkulin mo dun. Andun yung panghihinayang mo sa mga bagay na nawala sa buhay mo at nagsisisi ka dun dahil may mga memory pa rin na hindi mo pa rin basta-basta mabitawan. You need to listen to your inner self or intuition mo. May mga bagong idea na binibigay sa'yo at pwedeng makatulong yun sa mga sitwasyon mo ngayon. Hindi ka pa rin titigil. Gagawin mo pa rin yung kaya mo para sa passion mo at kung saan ka masaya, gagawin mo yung lahat para doon. Clarify natin ng King of Pentacles. The Moon and Four of Swords. Gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo para makapag-isip at mapag-isa and magpahinga. Clarify natin ang Justice. King of Wands and the Hierophant. Andun yung pag-aalala nitong tao na to at ngayon malinaw na sa kanya kung ano yung mga nangyayari ngayon sa sitwasyon. Clarify natin ang the Empress.
Two of Cups and Four of Pentacles. You're thinking about to save or makaipon para dun sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang King of Wands, Justice, and Ace of Swords. Kailangan mong balansehin yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo para hindi ka basta-basta mapagod o ma-exhausted. Clarify natin ang Page of Swords, the Star, and Two of Pentacles. Naguguluhan ka pa ngayon, hindi mo pa alam kung ano yung pipiliin mo o uunahin mo. Clarify natin ang Temperance, Seven of Swords, and Five of Wands. Kailangan mo na pag-isipan ng mabuti lahat ng mga desisyon mong gagawin na hindi mo pagsisihan sa uli kung ano yung mga gagawin mong hakbang sa buhay mo. Clarify natin ang Eight of Pentacles, Two of Pentacles, and Four of Wands. Gusto mong maging masaya sila, kaya ginagawa mo lahat ng kaya mo at andun yung pagsusumikap mo palagi dahil sila yung inspirasyon mo. Clarify natin ang Six of Swords, Two of Wands, and Death. May darating dito na transformation o changes sa buhay mo. And marami ka pang gustong mangyari sa buhay mo. Marami ka pang pangarap na gusto mong ma-achieve. Clarify natin ang Ten of Wands, Knight of Cups, and Six of Wands. May darating dito na success at victory. At kung ano yung responsibilidad mo, ginagawa mo dahil mahal mo sila. Clarify natin ang Five of Cups, Knight of Pentacles, and Temperance. May darating na tao dito na gustong tumulong sa'yo o magbigay ng kaya niyang tulong. At kailangan mo lang talaga na pag-isipan yung mga gagawin mo. Para sa huli hindi mo panghihinayangan o pagsisihan yung mga gagawin mong hakbang sa buhay mo. Clarify natin ang The High Priestess, Nine of Wands, and The Hermit. Ilang beses kang nadapa o nag-fail sa buhay pero hindi ka sumusuko. Kasi yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan, iyon yung inspirasyon mo para bumangon uli or magpatuloy sa buhay. Clarify natin ang Knight of Wands, the Chariot, and Eight of Swords. May mga time na nagmi-mirroring ka o may mga bagay na gumugulo ngayon sa isipan mo. And ngayon, nagsilbing aral yun sa'yo para maialis mo yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na feeling mo natatrap ka. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. With condition. You feel on edge and restricted. You don't know if it is the right time to invest your heart. You cannot assess the situation. You are asleep to the infinite possibilities in which you can soar from sharing yourself, whether you should be disappointed or not. You will still gain an improvement on your perspective. You want to love but you don't know how. You will never know until you try. Ang mensahe para sa'yo na kahit anong mangyari sa buhay pag-ibig mo o sa buhay mo, tingnan mo palagi yung may katotohanan at kung sa tingin mo may mga bagay ngayon na magulo pa sa isipan mo, isang tabi mo muna yung mga kailangan mo pagdesisyonan ngayon. Pwede mo namang pag-isipan yan at gawin yung pagdedesisyon kung ready ka na. Ipagpabukas muna yung dapat mong pagdesisyonan sa ngayon kung hindi ka pa handa. And may mga time na feeling mo na disappointed ka, pero huwag mong masyadong damdamin yun.
sometimes may mga nangyayari sa buhay natin na kailangan nating mag-fail at matuto. Gawin mo yun na inspiration yun para magpatuloy sa buhay at pagsikapan mo ng palagi na makuha yung mga pangarap mo at magtiyaga ka para maabot mo yung mga pangarap mo. And huwag kang basta-basta susuko sa mga nangyayari sa buhay mo. At itong yung reading, Libra, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.